Magandang araw. Ating ibubuod ang aklat na Living the 80-20 Way ni Richard Koch. Paano ako makikinabang dito? Isaalang-alang ang puwersa ng 80-20 guideline upang makagawa ng higit pa sa mas kaunti. Mainam bang sabihin na sinusulit mo ang iyong buhay? O sa kabilang banda, dinadaan mo ba ang iyong mga araw sa pag-ikot, abala, upang matapos ang trabaho? Isaalang-alang ang posibilidad na maaari kang mamuhunan ng iyong enerhiya sa lahat ng mas kapaki-pakinabang. Magagawa mo sa pagkakataong sundin mo ang 80-20 guideline. Ipinapahayag nito na 20% ng iyong oras at mga asset ay napupunta sa 80% ng mga resulta. Sa ganitong paraan, 20% ng mga espesyalista sa isang record name ay gumagawa ng 80% ng mga deal, at ang pangunahing 20% ng mga individual sa mundo ay lumilikha ng 80% ng mga kayamanan nito. Sasabihin sa iyo ng mga flicker na ito ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang patnubay na ito para baguhin ang sarili mong buhay. Malalaman mo kung paano makilala ang bawat isa sa mga lugar, mula sa pera hanggang sa kahusayan, kung saan ang pamumuhay sa 80-20 na paraan ay maaaring mapabuti sa kung paano ka mamuhay, gawing mas masaya ka rin. Sa mga flicker na ito, makikita mo kung paano binago ng isang babae ang $5,000 sa $22 milyon sa pamamagitan ng halos wala. Bakit ang mga naka-hitch na individual ay mas masaya kaysa sa mga walang asawa? At bakit ang pagpapatuloy ng diretsong buhay ang pinakamabisang paraan ng pamumuhay? Pangunahing ideya isa. Ang pagtatrabaho sa buong araw, araw-araw ay hindi kagaanong produktibo. Upang makamit ang higit pa, kailangan mong gumawa ng mas kaunti. Mga 50 taon na ang nakalilipas, kakaunti ang magagawa ng mga computer sa mga tuntunin ng pagproseso, ngunit napakalaking makina. Ngunit ngayon nagdadala na tayo ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga computer sa ating mga bulsa. Ang kwento kung paano umunlad ang mga computer ay tumutugma sa isang mas malawak na trend sa aktibidad ng tao, paggawa ng higit pa sa mas kaunti. At sa katunayan, ang kasaysayan ng agrikultura ay sumunod sa isang katulad na landas. Mahigit 300 taon na ang nakalilipas, halos 78% ng lakas paggawa ay nagtrabaho sa bukid, nag-aani ng pagkain. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, ngayon sa mga mauunlad na bansa, 2 hanggang 3% lamang ng populasyong nagtatrabaho ang kasangkot sa agrikultura. At gayon pa man tayo ay lumalaki at umaani ng mas maraming pagkain kaysa dati. Ito ang puwersang nagtutulak sa likod ng prinsipyong 80-20. Ang pinakamahusay na 20% ng aming mga pagsisikap ay gumagawa ng 80% ng mga resulta. At sa pamamagitan ng paglalapat ng prinsipyong ito sa lahat ng dako, mababago natin ang ating buhay. May posibilidad kaming maniwala na kung gumugugol kami ng maraming oras hanggat maaari sa pagtatrabaho, kami ang magiging pinakaproduktibo. Ngunit kung ilalapat mo ang prinsipyong 80-20, malalaman mo na ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang higit pa ay ang magtrabaho ng mas kaunti. Sabihin na isa kang freelancer at kailangan mong tapusin ang isang proyekto sa loob ng 1 linggo. Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa buong linggo upang gawin ito, magpapaliban ka, ginugugol ang iyong oras sa kalikot at hindi gumagawa sa kung ano ang mahalaga. Ngunit kung 20% lang ng linggo ang ibibigay mo sa iyong sarili upang makumpleto ang proyekto, 1 araw lang, pagkatapos ay masipag at mahusay kang magtatrabaho. Magiging mas mahusay ang mga resulta at magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa iba pang mga bagay. Interesado sa kung paano gumagana ang 80-20 na paraan para sa iyo? Susunod, eksaktong ipapakita namin sa iyo kung paano ilalapat ang prinsipyong ito sa pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay. Pangunahing ideya 2. Para sundin ang prinsipyong 80-20, magtakda ng patutunguhan, mag-chart ng ruta para makarating doon, at pagkatapos ay puntahan ito. Sabihin nating gusto mong magbakasyon. Una, pipili ka ng patutunguhan, at pagkatapos ay malalaman mo kung paano makarating doon. At sa wakas, umalis ka na. Ito ay simple, tama.
Sa kabutihang palad, ito ay eksaktong parehong proseso na magagamit mo upang baguhin ang iyong buhay at simulan ang pamumuhay ayon sa 80-20 na prinsipyo. Kaya muna, pumili ng patutunguhan, saan mo gustong dalhin ang 80-20 na prinsipyo. Pagnilayan ang iyong mga pangarap, goal at layunin. Tanungin ang iyong sarili, ano ang pinakamahusay na 20% ng aking buhay na gusto kong pagtuunan ng pansin? Halimbawa, nang magpasya si Steve, isang may-ari ng restaurant sa Cape Town, na magsimulang mamuhay ng isang 80-20 na buhay, tinukoy niya ang ilang pangunahing profesional at personal na mga lugar na pagtutuunan ng pansin. Napagpasyahan niya na ang pinakamahalagang bagay sa kanya ay ang pagsisimula ng negosyo, pagtutuon ng pansin sa mabuting pakikitungo, at pagbuo ng kanyang rock music at pagtuturo. Kapag nasundan mo na ang halimbawa ni Steve at pumili ng patutunguhan, kakailanganin mong hanapin ang pinakamagandang ruta o kung paano makarating doon. Upang gawin ito, maglaan ng oras upang malaman kung paano ka makakapag-concentrate sa mga lugar na ito na may pinakamaliit na pagsisikap, ngunit may pinakamahusay na mga resulta. Tandaan, hindi kailanman isang landas lang, mag-isip ka sa labas ng kahon. Halimbawa, kung gusto mong maging mas mahusay na salesperson, maaari kang kumuha ng mga aralin, maghanap ng mentor, makakuha ng entry-level na trabaho, at iba pa. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung aling landas ang magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na posible. At panghuli, tandaan na talagang pumunta. Kailangan mong kumilos at magsimulang kumilos. Ngunit isaisip ang 80-20 na prinsipyo. Sinusubukan mong makuha ang maximum na resulta mula sa pinakamababang halaga ng pagsisikap. Pangunahing ideya 3. Ituon ang iyong pansin sa iyong mga isla ng kaligayahan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng pinakakasiyahan? Karamihan sa atin ay namamangha sa oras. Ito ay isang napakahalaga at kakaunting mapagkukunan, at sa gayon ay nabubuhay tayo sa pakiramdam na wala tayong sapat na oras upang gawin ang gusto natin. Ito ay maaaring dumating bilang isang sorpresa na ang oras ay isa sa mga lugar na nakatayo upang makinabang mula sa 80-20 prinsipyo. Sa sandaling mangako ka sa paggawa ng pinakamahusay na mga resulta sa pinakamababang halaga ng pagsisikap, kailangan mong malaman kung paano sulitin ang oras na mayroon ka. Kaya't kung ikaw ay isang freelance na taga-disenyo o isang kartero, kung ilalaan mo ang iyong sarili sa pagtatrabaho ng mas mahirap para sa isang mas maikling panahon, makikita mong napabuti ang iyong trabaho at ang iyong libreng oras ay pinalawak. Ngunit paano mo talaga makakamit itong epektibong paggamit ng iyong oras? Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagtukoy sa iyong mga isla ng kaligayahan, mga oras na pinakamasaya ka, at mga isla ng tagumpay, mga oras na ikaw ang pinakamalikhain o produktibo. At kapag natukoy mo na ang mga islang ito sa iyong sariling buhay, maaari mong i-maximize ang iyong output sa pamamagitan ng pagtutok sa mga ito. Iyon mismo ang ginawa ni Richard Adams. Si Adams ay isang mid-level na burokrata sa serbisyong sibil ng Britanya, at ang kanyang trabaho ay nakakabagot at maraming oras. Ngunit nakaranas siya ng mga panahon ng kaligayahan sa labas ng trabaho, lalo na kapag nagkwento siya sa kanyang mga anak na babae. Nagsimula siyang tumuon sa maliliit na isla ng kaligayahang ito. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga kwento, at sa kalaunan ay naging kanyang pinakamabentang libro, Watership Down. Mula sa maliliit na isla ng kaligayahan sa isang dagat ng init, ay dumating ang tagumpay. Kaya sa huli, kapag binitawan mo ang iyong mga ideya tungkol sa kakulangan ng oras, at nagsimulang magtrabaho ng matalino, makakamit mo ang mga himala. Malalaman natin ang higit pa tungkol sa konsepto ng katalinuhan at kung paano ito kumokonekta sa katamaran sa susunod na blink. Pangunahing ideya 4. Gamitin ang prinsipyong 80-20. Para mamuhunan sa pangmatagalan para kumita ng malaki o unti-unting makaipon para maabot ang isang layunin. Tulad ng alam mo, 20% ng mga Amerikano ang nagmamay-ari ng higit sa 80% ng yaman ng buong bansa. At marami sa mga mayayamang individual na ito ay sumunod sa parehong 80-20 na lohika upang kumita ng kanilang mga kapalaran na natanto nila na maaari mong gamitin ang isang maliit na halaga ng pera upang makagawa ng hindi ka panipaniwalang pagbabalik.
Sa madaling salita, umasa sila sa epekto ng pagsasama-sama, kapag ang mga kita ay inilalagay sa gawain ng pagbuo ng higit na kita, upang mapalago ang medyo maliit na halaga ng pera sa malalaking kapalaran. Maaari mo ring samantalahin ang diskarte sa pananalapi na ito sa pamamagitan ng pag-i-invest ng iyong pera ng matalino, sabihin, sa stock market, at pag-iisip sa mahabang panahon. Sa madaling salita, kahit na maaaring may mga panahon kung saan ang iyong pamumuhunan ay hindi tumataas ng malaki, sa mahabang panahon, ito ay tataas. Halimbawa, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Hans Kraber ay naglagay ng $5,000 sa stock market at iniwan lang ito doon. Pagsapit ng 1,975, pagkalipas ng mga 50 taon, ang kanyang maliit na puhunan ay naging $22 milyon. Siyempre, para mag-invest, kailangan mo munang mag-ipon. At hindi kailangang maging mahirap ang pag-iipon kung gagawin mo ito ng paunti-unti. Kaya halimbawa, maaari kang mag-set up ng bank transfer na otomatikong nagpapadala ng maliit na bahagi ng iyong kita, isipin ang 0% sa isang savings account. Iyan ang ginawa ni Steve at Helen para maisakatuparan ang kanilang 80-20 layunin na bumili ng apartment na nagkakahalaga ng $60,000. Magkasama, ang mag-asawa ay may taunang kita na $78,000. Sa katapusan ng bawat buwan, halos wala silang natitira, ibig sabihin ay hindi sila naglalagay ng anumang pera. Upang maiwasang gastusin ang lahat, direktang ipinadala nila ang 0% ng kanilang sweldo sa isang savings account. Pagkaraan ng 6 na taon, nakaipon sila ng $66,000 na nagbigay daan sa kanila na bilhin ang apartment, at pondohan din ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Pangunahing ideya 5. Sa halip na subukang pasayahin ang lahat, tumutok sa mga relasyon na pinakamahalaga. Sa modernong mundo, mahalaga ang mga relasyon. Ngunit marami sa atin ang nagpapalawak ng sarili. Sa aming pagnanais na bumuo ng matibay na relasyon sa lahat, hindi namin nalulugod ang sinuman. Dito makakatulong din ang prinsipyo ng 80-20. Dahil ang 80% ng aming kasiyahan sa relasyon ay nagmumula sa 20% lamang ng aming aktwal na mga relasyon, upang mamuhay ng isang masayang buhay, kailangan naming tumutok sa ilang mga relasyon na talagang mahalaga, tulad ng mga mayroon kami sa aming mga romantikong kasosyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang isa sa pinakamahalagang relasyon na mayroon kami. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang mga taong nakakuha ng pinakamataas na porsyento para sa kaligayahan ay kasangkot din sa isang romantikong relasyon. Halos 40% ng mga may asawang Amerikano ang nagsasabi na sila ay labis na masaya, samantala, 23% lamang ng mga walang asawang Amerikano ang maglalarawan sa kanilang sarili sa parehong paraan. Ngunit upang magkaroon ng isang matibay na relasyon na sumusuporta sa iyong kaligayahan, sa halip na sirain ito, mahalagang tiyakin na ikaw at ang iyong kapareha ay magkasundo sa ilang pangunahing mga halaga. Mga 50% ng mga pag-aasawa ay nagtatapos sa diborsyo. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang kapalaran na ito ay ang pumili ng iyong kapareha ng matalino. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga pangunahing kaalaman mula sa simula, hindi mahalaga kung gaano karaming pagsisikap ang gagawin mo sa relasyon sa bandang huli. Halimbawa, nang makilala ni Steve si Helen, sinubukan niyang malaman kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Nais niyang makauwi siya sa oras, gusto niyang umasa sa kanya, at gusto niyang suportahan niya ang kanyang mga proyekto. Higit pa rito, mahilig siya sa mga sorpresa. Kaya't nakatuon si Steve sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangang ito para mapasaya si Helen at mapatibay ang kanilang relasyon. Pangunahing ideya, 6. Ang mga bagay ay hindi magpapasaya sa iyo. Ang stress ay tiyak na hindi, alinman. Ang pagiging simple ay ang susi. Dapat ay mayroon ka na ngayong magandang ideya kung paano ilalapat ang prinsipyong 80-20 sa mga pangunahing bahagi ng iyong buhay. Upang matapos, gumugol tayo ng ilang sandali sa pagtutok sa pinakapangunahing aspeto ng prinsipyo. Pagdating sa magandang buhay, ang pagiging simple ay susi. Pero ano nga ba ang magandang buhay?
Ang mga pilosopo ay gumugol ng maraming siglo sa pagtatalo sa tanong na ito. Isang Griyegong pilosopo, si Epicurus, ang nakaisip ng isang sagot na naaayon sa prinsipyong 80-20. Ang mga pangunahing sangkap ng magandang buhay ay pagkain, tirahan, damit, kaibigan, kalayaan, at pag-iisip. At iyon na. Sa huli, hindi niya sinasadyang sinunod ang mas kaunting diskarte sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanyang lakas sa pinakamahalagang gawain. At inilapat ni Epicurus ang pilosopiyang ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay na iniutos ng prinsipyo ng pagiging simple. Nakatira siya kasama ang 7 kaibigan sa isang komunidad. Sila mismo ang nagtanim ng lahat ng kanilang pagkain at hindi nag-aalala tungkol sa pag-iipon ng kayamanan. Sa halip, ginugol nila ang kanilang oras sa pagsulat ng mga libro at pagbabahagi ng mga ideya. Kung gusto mong sundin ang isang katulad na landas, putulin ang lahat ng bagay sa iyong buhay na hindi nagpapasaya sa iyo. Isaalang-alang ang kwento ni Anne, na isang matagumpay, mahusay na bayad na account executive sa advertising. Dahil sa stress sa kanyang trabaho at pagod, huminto siya at ibinigay ang kanyang malaking apartment para sa isang studio na may isang silid. Sinimulan niyang gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagpipinta, isang aktibidad na gusto niya. Bagamat hindi sinang-ayunan ng kanyang mga magulang ang kanyang bagong buhay at pinuna ang kanyang desisyon na huminto sa isang ligtas na trabaho, nanatili si Anne sa kanyang landas. At sa huli, nagsimula siyang kumita ng magandang pera sa pagbebenta ng kanyang mga painting. Kaya sa pamamagitan ng pagpapasimple ng kanyang buhay, nakasumpong si Anne ng higit na kaligayahan at tagumpay kaysa sa naisip niya. Panghuling buod. Ang pangunahing mensahe sa aklat na ito. Sinasabi ng prinsipyong 80-20 na 80% ng gusto natin ay nabuo ng 20% ng aktwal nating ginagawa. Sa madaling salita, kung malalaman mo kung ano ang gusto mo at tumuon sa kung ano ang nagpapasaya sa iyo, magagawa mong lumikha ng higit pa ng mas kaunti. Naaksyonan na payo. Gumawa ng isang listahan ng mga bagay na talagang mahalaga sa iyo at pagkatapos ay ituon ang iyong enerhiya sa kanila. Ang paggawa nito ay uunahin ang iyong kaligayahan at katuparan. At mayroon itong karagdagang pakinabang, kapag tumuon ka sa iyong sarili, at kung ano ang talagang gusto mo, hihinto ka sa pag-aksaya ng mas maraming enerhiya sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Ano ang susunod na babasahin? The 80-20 Principle, ni Richard Koch. Ang mga blink na ito ay nagpakita sa iyo kung paano gamitin ang 80-20 na prinsipyo sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay, mula sa iyong mga libangan hanggang sa iyong pananalapi. Ngunit ang pamamaraan ay maaaring gamitin para sa higit pa sa pagbuo ng iyong personal na buhay, na kung ano ang tungkol sa unang libro ni Richard Koch. Sa The 80-20 Principle, matututunan mo kung paano ilapat ang prinsipyo ng Pareto sa iba't ibang larangan, mula sa linguistic hanggang sa pamamahala ng negosyo. Upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa sukatan na ito na tumutukoy sa lipunan, at upang malaman kung saan ito nanggaling at kung ano ang kinalaman nito sa laki ng gold piece, tingnan ang mga flicker sa The 80-20 Principle. Salamat po. Please click subscribe button for more interesting videos.